Ang alamat ng durian. Sa isang bayan sa Mindanao ay may matandang babae na lalong kilala sa tawag na Tandang Doring. Nakatira siya sa paanan ng bundok at ang maliit niyang kubo ay nakatayo sa gitna ng malawak niyang bakuran na naliligid ng mga puno. Si Tandang Doring ay karaniwan ng ginagawang katatakutan ng mga ina sa kanilang malilikot na mga anak. Sabi nila ay lahi daw ito ng mangkukulam, kaya dapat iwasan. Si Tandang Doring ay nasanay ng mamuhay na nag-iisa. Mula nang namatay ang asawa at mga anak, ay hindi na siya umalis sa paanan ng bundok. Tahimik siyang tao at dahil matanda na, ay mas ibig pa niyang asikasuhin na lang ang mga tanim na halaman. Masungit si Tandang Doring kaya iniiwasan din siya ng mga tao. Nungungang kamamatay pa lamang ng mga mahal niya sa buhay, ay marami ang nag-alok ng tulong, ngunit tinanggihan niya. Sa gayon, ay unti-unti na ring lumayo sa kanya ang mga tao hanggang maging panakot na nga lamang siya sa mga makukulit na bata. Ilang taon na nagdaan, ang dating makukulit na mga bata ay malalaki na, ngunit si Tandang Doring ay gayon pa rin. Nag-iisa sa kubo sa paanan ng bundok at hindi nakikisalamuha sa mga tao. Isang gabi ay itinaboy ng hanging amihan ang isang kakaibang amoy sa komunidad. Hindi nila alam kung ano ang amoy na iyon at kung saan galing. Nanatili ang amoy ng mga sumunod na mga araw at patindi ng patindi. Nagpasya ang mga tao na hanapin ang pinanggilingan ng amoy. Nagkaisa silang puntahan ang kubo ni Tandang Doring nang matiyak na doon nga nanggagaling ang amoy. Hinanap nila ang matanda, ngunit hindi nila ito makita. Sa halip ay nabaling ang pansin nila sa isang puno na ang mga bunga ay may matitigas na balat at matatalim na tinik. Dahil sobrang hinog ay nagsimula ng bumuka ang mga prutas. Isang lalaki ang umakyat ng puno para kumuha ng bunga. Nagtakip sila ng mga ilong nang buksan ng prutas, pero pare-pareho ring nasarapan sa lasa ng prutas na iyon. Nagsipityasan sila ng mga bunga at inuwi sa kanilang bahay. Nang may nakasalubong silang isang matanda na taga-ibang lugar at tinanong kung ano ang dala nilang prutas, ay iisa ang sagot nila. Bunga ito ng tanim ni Tandang Doring, sabi nila. Doring yan ang pagkakaintindi sa kanila ng matanda. Kaya nung bigyan nila ito ng bunga at itanong ng mga kakilala kung ano iyon, ay sinabi nitong ang pangalan ng prutas ay Doring iyan. Nakalaunan ay naging durian. Ang alamat ng durian.